Noon, tayo ang pinakamabangis na predator. Utak ang ating sandata at katawan ang kalasag sa pakikibaka. Pero ngayong mabilis ang pag-ikot ng mundo, bakit tila naiwan ang katawan sa likod ng progreso? Alam natin na hindi tao ang pinakamalakas o pinakamabilis. Kaya para magpatuloy sa pakikipagsapalaran, natuto tayong magtulungan sa bawat laban. Ang bawat tagumpay sa pagkain ay may kapalit na pawis at hingal. At mula sa karne at taba, dumaloy ang sustansya nagpaunlad ng utak at nagpatibay ng ating katawan. Doon nagsimulang umangat ang tao sa ibabaw ng kalikasan. Ngunit dumating ang pagbabago. Kung noon, bawat pagkain ay may kapalit na kapagwanan sa maghapong habulan, ngayon, abot kami na lang ang kasaganahan. Ang pagkain ay nauumapaw, ngunit kapos ang galaw upang sunugin ang sobrang kinain sa bawat araw. At ang katawan na nilikha para mag-ipon ng lakas, ngayon ay binabaha ng enerhiyang lampas-lampas. Kaya nagsusulputan ang mga karamdaman tulad ng obesity, diabetes at sakit sa puso. Mga kondisyong hindi ibinigay ng kalikasan, kundi mga bitag ang sarili nating katawan. Pero hindi pa tapos ang ating kwento. Sa tamang pagkain, sapat na galaw at tulong ng agham, maibabalik ang balanse ng utak at katawan. Predator noon, survivor hanggang ngayon. Basta ating tatandaan, ang pinakamahalagang laban ay ang laban para sa kalusugan.